Hello ka-beloveds! Paano nga ba ako nakarating dito sa Israel? So yan ang tatalakayin natin sa araw na ito. So I think this is the perfect time na gumawa ng ganitong topic para minsanan ko nang masagot lahat ng mga katanungan ninyo. Pero make sure to watch until the end. But before we proceed, if you subscribe to my YouTube channel, please don't forget to ring the notification bell so you will be notified every time I uploaded new videos. You might think I'm crazy, the way I've been craving. If I put it... Bago ako nakapunta dito sa Israel, nagtrabaho muna ako sa isang electronics company sa Pilipinas. Galing po ako sa Hitachi Philippines for 8 years. Malaking advantage yon kaya nakapag-Taiwan ako. Nag-Taiwan ako noong 2011 hanggang 2014. So yung kontrata ko po sa Taiwan ay 3 taon at walang uwian. Kasi maliit lang po kasi ang sahod ko doon at wala kaming overtime. Kaya hindi ko nagawang magbakasyon. July 2014, umuwi na ako ng Pilipinas. So wala na talaga akong planong mag-abroad noon kasi 30 years old na ako. And yet, iisa pa lang anak namin ng asawa ko. So we decided na siya na ang umalis at ako na yung may iwan sa Pilipinas. And then nag-apply uli ako sa mga pabrika. So dahil may mga experience na tayo, madali na tayo natanggap at na-regular naman agad ako. Pero ganun talaga ang buhay. May mga plano tayong hindi talaga nasusunod. Siguro may rason kung bakit hindi nakaalis ng asawa ko. Although okay naman na lahat, medical niya pasado siya, sa mga final exam pasado siya, sa mga interview pasado. Kaso nahihirapan siyang kumuha ng employer. So hanggang sa may kumatok na naman na opportunity para sa akin. Okay, susubukan kong tanggalin to or ibaba para mas maintindihan ninyo ako. So yung opportunity na sinasabi ko sa inyo, may pinsan kasi ako dito. Kararating lang niya nung mga time na yon. So November 2014 siya nakarating dito. Hello nga pala kay Ate Tess. Hope to see you soon. So nung pagdating niya dito, lagi niya akong pini-PM. Ini-encourage niya ako na itry ko rin mag-apply dito kasi maganda rito at syempre maganda rin daw ang sahod. So ako naman, dahil medyo gipit-gipit na, mahirap kasi pagka nasanay ka na sa sahod mo na pang abroad, then balik pabrika ka, ang hirap. Diyos ko, napakahirap. Habang ini-encourage niya ako, napapaisip na ako na why not itry ko. Honestly, ni sa hinagap, hindi ko naiisip na makakarating ako dito sa bansang Holy Land. Kasi unang-una, alam naman natin na kapag bansang Israel ang pupuntahan mo, magbibitaw ka talaga ng malaking placement fee. So mamaya, tatalakayin natin yan. Lahat ng nagastos ko, i-discuss ko sa inyo. So January 2015, I decided nang magpunta sa agency. Pero bago ko ginawa yon, kinausap ko muna si ate ko. So tinanong ko siya kung willing ba siya mag-take risk kasi siya lahat ng gagastos mula requirements hanggang sa placement fee, lahat-lahat. So siya lang yung nakikita kong taong makakatulong sa akin. So ang swerte ko talaga kasi may ate ako na andyan. Naku, pag napanood niya to, matutuwa na naman yun. So nandito na tayo sa ating spot. Paborito kong puntahan to eh. To cut the story short, pumayag naman siya kasi pinsan namin, sarili naming pinsan, yung nagyayaya sa akin mag-apply. Kaya pumayag siya. Favorite spot ko to kasi 15 to 20 minutes lang ang ano nito, layo nito sa aking work. And syempre, alam niyo naman, breathtaking ang kanyang view. Kaya favorite ko dito. So, kung sino man yung mga nakapanood na ng aking photoshoot, makaka-relate kayo dito kasi dito namin sinut ni Kuya Chris. So, dito yung aming venue nung time na yun. So, yung dagat na yan, Haifa Port po yan. Masarap dito. Kung may ano ka, pag stress ka sa trabaho mo, yun, tumambay ka lang dito, ang sarap. Okay, nandito na tayo sa favorite spot ko.
tinanggal ko na yung face mask ko para mas maintindihan ninyo ako. So dahil sa pag-i-encourage ng pinsan ko, trinay ko nang pumunta sa agency. So hindi ko makakalimutan yung time na yon kasi January 20, 2015 iyon. No, yun yung time na kaalis lang ni Pope Francis nung dumalaw siya sa Pilipinas. Kaya hindi ko makakalimutan yung date na yon. Swerte rin siguro kasi dati nung hindi pa government to government ang pagpunta rito, bago ka pumunta sa agency, kailangan may kilala kang agent dito sa Israel. So gusto kong kuhanin itong opportunity na ito para magpasalamat kay Ate Grace Malonzo kasi siya po yung agent ko nung panahon na yon. Nakilala ko siya dahil sa pinsan ko na si Ate Tess. So silang dalawa yung ginamit ni Lord para mapabilis yung pagpunta ko rito. So thank you so much po sa inyong dalawa. Sana mapanood nyo itong vlog kong ito. To tell you honestly, ni sa hinagap, hindi ko naisip na makakarating ako dito sa bansang pinagpala. Never ko talaga na-imagine. Minsan kasi, parang ibang magbiro ang tadhana kasi. Minsan kung ano yung pinaplano natin. Kung hindi yun ang will ni Lord, hindi yun ang nangyayari. So siguro kaya hindi ako nabuntis at si husband hindi rin nakaalis kasi ang plano pala ni Lord ay makarating ako dito sa bansa niya. So, yun. Drama. Nag-start ako mag-apply ng January 20 and nakaalis ako ng saktong May 20, 2015. Para sa iba, mabilis na yung 4 months kasi yung iba inaabot sila ng taon sa dinami-dami kasi ng problema sa papers. Napakahigpit po kasi ng Israel pagdating sa requirements. Sa 4 months kong pag-a-apply dito, masasabi kong dumaan ako sa butas ng karayom. I think hindi lang naman ako yung dumaan sa butas ng karayom, kundi lahat ng aplikante na papunta dito. Kasi sobrang higpit talaga ng Israel pagdating sa requirements. Siguro, isa sa mga hindi ko makakalimutan, nakakaiba sa lahat na requirements is papicture ako sa lapida ng aking tatay. Kasi dito sa Israel, bawal po kasi yung mag-parents at yung mag-ama, mag-ina. So, bawal po yun dito. So, to make sure na patay na ang aking tatay, kailangan may pruweba ako na siya ay talagang nakalibing na. Kasi yung death certificate, hindi po yun enough para sa kanila. Then, nag-take din po ako ng 2 weeks na caregiving course. Buti nga 2 weeks lang nung time na yun eh. Ngayon mahigpit na. So yung 2 weeks na yun, 1 week na caregiving and 1 week na Hebrew lesson. So yung binayad ko nung time na yun is 12,000 peso. Yung training na yun, under yun ng TESDA kasi after ng training, may taga-TESDA na magkakandak ng assessment. So kailangan maipasa mo yun para makakuha ka ng NC2 certificate. And sa 2 weeks na yun, sobrang hirap ng pinagdaanan ko kasi uwian ako sa Laguna. Araw-araw. So, yung pag-uwi ko, rush hour, kaya madalas sa bus, standing ako at siksikan lagi. Then, kinabukasan, madaling araw pa lang, gising na ako kasi kailangan, alas 8, nasa office na dapat ako. So, napakahirap ng pinagdaanan ko noon. So, bukod sa training, meron din kaming pinagdaan ng pre-med and final med. Kung siniswerte ka at naglaps na yung medical mo, uulitin mo uli yun after 6 months. Pero sa kaso ko, kasi within 4 months, nakaalis na ako, kaya hindi na ako umulit ng aking medical. Sobrang hipit nga po pala ng medical dito. Marami pong bumabagsak dahil dyan. Kasi kailangan dito, class A, yung result ng iyong medical. Kasi, mga matatanda yung aalagaan natin. Kaya, they wanna make sure na we are healthy, 100%. Share ko lang po, meron po akong kakilala na nag-resign na po siya sa trabaho niya kasi akala niya makakaalis na siya. Kasi ang pre-med niya pasado. Kaso nung nag-final med na, doon nalaman na meron pala siyang sakit sa puso. So hindi siya nakaalis. Ay nakakalungkot lang kasi regular na yun sa trabaho. Akala niya walang magiging problema yung medical niya kasi okay naman sa pre-med. Hindi niya akalain na madidetect yung sakit niya sa puso sa final med. By the way, hindi niya alam na may sakit siya sa puso. Doon lang din niya nalaman. Dahil sa medical na yun. Parang blessing in disguise din siguro. Na nalaman niya na may sakit pala siya. So by the way, yung pagpunta namin dito sa Israel, nagtaka nga ako kasi walang interview. Di ba kadalasan,
bago ka magpasa ng requirements, kailangan may interview muna. Pero ang kalakaran dito, kung mabilis ka mag-process ng requirements, walang problema yung medical mo, may pera ka pang placement fee mo, yun yung tanging kailangan mo para makaalis ka. So wala nang interview sa agency. Pero kapag ka may amo ka na, doon pa lang magkakaroon ng interview. So in my case, in-interview ako ng agency dito. Pero madalian lang yun. Parang ano lang yun. Parang kung ano yung sinulat mo, yun din yung itatanong nila sa'yo. So overall, ang nagastos ko sa requirements is 150,000. Kasama na dun yung mga pamasahe, syempre yung mga allowances, parot pa rito sa Manila. Then ang placement fee, nung kapanahunan ko, 2015, $7,500 or in peso, 334,000. Yun yung placement fee noon. Total of 490,000 pesos. Principal lang yung 490,000. Kasi, inutang lang ng ate ko yung mga pinanggastos ko. Hindi niya yung pera, niloan lang din niya. Tapos, nagsanla siya ng lupa, sasakyan, lahat isinangla mga alahas niya. Umutang din siya sa mga 5-6 at nag-loan siya sa GSIS and sa mga iba pang pwede mapagloanan. So, ganun po ka-supportive yung kapatid kong yun. So, maswerte ako kasi meron akong kapatid na willing mag-take risk para lang makaalis ako. Eee! Kapag mapapanood niya to, matutuwa na naman yun. Pero ito lang sasabihin ko sa inyo, lahat ng pagod na pinagdaanan namin, pagdating dito sa bansang Israel, worth it lahat yun. Kasi sa 11 years ko na nagtatrabaho sa company, ngayon lang ako nakaranas ng walang tax. So dito po sa Israel, ang mga caregivers dito ay wala pong tax. Kaya buo namin nakukuha yung sahod namin. And mostly sa amin, halos 90% sa amin dito ay live-in caregiver. So syempre, pag live-in caregiver ka, minimal lang yung pwede mong gastusin. Although meron po kaming binabayarang apartment po dito. Para pag day off namin, doon po kami nag-i-stay. By the way, nung dumating ako dito, walang overtime yung napuntahan kong amo kasi mag-asawa kasi sila. Si Lola, malakas pa. Ang alaga ko, yung asawa niyang lalaki. So kaya pa naman ni Lolang alagaan si Lolo, kaya pinalalabas nila ako tuwing Sabado. Ang ano dito sa area ko sa Haifa, ang day off namin dito ay Saturday, Sunday. So tuwing day off, ang ginagawa ko, nagpa-part-time ako. Part-time reliever and minsan naglilinis ako ng bahay kasi hindi ako sanay nung walang ginagawa. Yung time na yun kasi, kaliwat kanan yung utang ko, 'di ba? Lubog ako sa utang. Ang hirap matulog kapag lubog ka sa utang. Kaya ang ginagawa ko, nagpa-part-time reliever ako. Ibig sabihin ng part-time reliever, ako yung pumapalit sa mga kababayan natin na nagdi-day off. And kaya ako nawili na mag part-time kasi pagkatapos nung part-time ko, buo ko na nakukuha yung sahod ko, yung pera, na walang tax yun. Kaya ako willing-willing noon, nung bago pa lang ako dito. Kasi sabi ko, hala, sa Taiwan hindi ko to naranasan ah. Yung kikita ko sa isang araw, kikita ko ng 4,000 sa peso, ganun. Isang araw lang yun ah. Pero yung pagpa-part-time naming reliever na yon or linis, bahay, bawal po yun dito. Kaya ingat na ingat ako nung time na yon kasi sabi nila, pag nahuli ka raw ng immigration, deportation daw ang kapalit. So syempre, pagpaguhan ka, matatakot ka talaga. So ang technique dyan, huwag mong ipagsabi na ikaw ay magre-relieve, di ba? By the way nga pala, bago ko makalimutan, bago mo pasukin ang pagiging caregiver, tanungin mo muna yung sarili mo kung mahaba ba yung pasensya mo. Although, oo, malaki yung sahod dito. Pero, alam nyo ba na ang puhunan namin dito ay dapat mahaba yung pasensya natin. Kasi, tulad niyan, kagabi, hindi nagpatulog yung alaga ko. Maya siyang gising. Time na madali lang siyang alagaan. May time talaga na puro siya sigaw ng sigaw. Hindi siya natutulog. And, torture. Hindi lang ako yung nakakaranas, pero marami sa amin dito na kulang sa tulog. Hindi masyadong mahirap yung trabaho, pero torture sa emotional, sa isip. Titirahin ka talaga sa isip kasi stay in po kami. 24/7
Ang pagiging caregiver po kasi dito sa Israel, stay-in caregiver. So madalas nasa bahay lang kami. Gaano kahirap yon na hindi ka nakakita ng ibang tao, hindi ka nakakasalamuha. Kaya kung may kamag-anak man kayo, kaibigan na mga caregiver, sana kamustahin nyo din naman kasi minsan kasi naalala ka lang kapag may kailangan sila. Yun ang reality. Totoo naman. Yung simpleng kamusta lang. Kasi hindi porke magaganda yung ipinopost namin sa Facebook, perfect na yung buhay namin dito sa abroad. Syempre, hindi naman namin pwedeng i-post yung nagdadakot kami ng pupo, di ba? Parang ang sagwa naman nun. Or yung pagka puyat kami, ano itsura mo nun kapag ipinost mo. Kaya yun lang yung may advice ko sa inyo. Tanungin nyo muna yung sarili nyo kung mahaba yung pasensya nyo. Para pag dumating kayo dito or kahit saang bansa, kung caregiver kayo, dapat mahaba yung pasensya nyo. At matigas yung loob nyo. Kasi yung mga matatanda, alam naman natin na medyo nawawala na yung isip nila. So hindi na nila alam yung ginagawa nila. Masasakit na magsalita. Mga ganun. So, okay. Okay, so ngayon naman, umpisa na natin sagutin yung mga katanungan ninyo. Pansin ko kasi pare-pareho lang yung mga tanong. So, I decided na gumawa ng ganitong topic para isahan na lang. Number 1, paano daw mag-apply dito? As of now, January 2021, lahat ng aplikante ay dadaan na sa POAA. Kasi government to government na po ang proseso ng pagpunta dito. Nagpapaalis pa rin yung mga agency, pero sila yung mga may luma ng mga aplikante or yung mga ongoing na yung mga papers nila. So sila lang yung allowed na paalisin ng mga agency. Pero yung mga new applicants, dadaan na ngayon sa POAA. So number 2, kung may age limit daw ba ang pagpunta rito? Wala pong nabanggit ang POAA regarding dyan sa age limit. For as long as maipasa natin yung medical, you are still qualified to apply. And meron po ako nakausap or nakachat na aplikante rin po ngayon sa POAA. Sabi niya meron daw siya nakasabayan na 42 years old na, meron daw 45, and meron din daw 51. So kung sa tingin nyo na nasa ganitong range na kayo ng edad and sa tingin nyo ay healthy pa kayo, itry nyo pong magpasa ng requirements sa POAA. Kasi po ang pag-a-apply po ngayon sa POAA ay under na ng e-registration. So ilalagay ko po sa description box below kung ano po yung Facebook page ng POAA para doon nyo na po sila kontakin. Then sa mga nagtatanong kung hiring pa po dito, sabi nung nakachat ko, oo daw, pwede pa raw pong humabol. Kasi in-extend daw po ng in-extend ni POAA kasi wala pa raw po sa 500 yung mga nakakakompleto ng mga requirements. Kasi 'di ba, ang nilabas ni POAA 500 daw na mga aplikante. Kaso dahil nga sa pahirapan ng pagkuha ngayon ng requirements and limitado raw kasi yung galaw gawa ng pandemic, kaya hanggang ngayon hindi pa raw po nakukompleto yung 500. Kaya pwede pa raw po kayong humabol. Number 3 na katanungan na lagi ko nababasa is kung pwede ko raw ba silang matulungan na makahanap ng work dito. Sad to say, hindi na po pwede. Dati po kasi pwede kaming magbigay ng agent sa mga aplikante para mas mapabilis kayo makapunta rito. Pero ngayon kasi dahil under na tayo ng gov to gov, hindi na po pwede yung ganun. So dadaan po talaga kayo sa POAA. Number 4 question, bukod sa caregiving, meron pa bang ibang job orders dyan sa Israel? So bukod po sa aming mga caregivers, hotel workers din po ang available job dito. Pero dahil nga nagka-pandemic, yung 600 na applicants, hanggang ngayon hindi pa rin sila nakakaalis ng Pilipinas kasi wala pong mga hotel na bukas ngayon, gawa na wala naman pong mga turista. Kaya hanggang ngayon,
waiting pa rin sila ngayon sa Pilipinas. Wala pa pong nakakaalis ni isa. Supposedly, April sila aalis. Kaso nga, di ba, nag-start yung pandemic ng March. So yun, hanggang ngayon waiting pa rin sila sa Pilipinas. Magkano magagastos? So dahil under na tayo ng gob to gob, ang babayaran nyo lang po na kayong mga aplikante is mga processing fee. Yung pagpaprocess ng documents ninyo. And yung plane ticket papunta rito, yun lang po yung mga gagastusin nyo, pero wala na pong placement fee. Then another question na nababasa ko is, what if galing ng Hong Kong, galing ng Taiwan, galing ng Thailand, galing sa Dubai, galing sa iba't ibang bansa, kung pwede raw bang dumirect dito? Hindi po pwede. Lahat po ay dadaan tayo ng POEA. Need pa ba ng Hebrew lesson? Yes. Hiring pa po ba? So nasagot na po natin yon. Pwede pa raw po humabol? So nasagot na natin yon. And siguro ito na yung last kung sasagutin. Magkano ang sahod dito? So hindi na tayo papaligoy-ligoy pa. Ang sahod ko dito ay 5,000 shekel or in peso ay 70,000 peso. Wala pa po doon yung overtime. Pahabol na question. Madalas ko itong mabasa eh. Kapag daw ako'y umaalis, nag-grocery, nagdi-day off, or umuwi sa Pilipinas, sino daw ang naiiwan kay Lola? Meron po kami mga reliever dito. Sila po yung mga pumapalit sa amin kapag kami ay lumalabas. Ganun po. So bago natin tapusin ang vlog natin today, gusto ko lang magpasalamat kay Brother Orly Win kasi may mga katanungan kayo na hindi ko alam, kaya tinatanong ko pa sa kanya. Paki-check po yung kanyang YouTube channel kasi halos pareho po kami ng content na ginagawa. So meron din po siyang content ng tungkol sa pag-a-apply dito. I-check nyo po yung kanyang channel kasi marami din po kayong matututunan sa kanya. Kung sa tingin nyo may mga tanong pa kayo na hindi ko nasagot, I think mas makakatulong kapag mag-direct na po kayo magtanong sa POEA kasi sila po yung mas nakakaalam. Paki-check na lang po sa description box below ang kanilang Facebook page. Ilalagay ko po dyan para mas masagot nila ng mas malinaw. So, thank you for watching. So, if you think nakatulong tong topic natin for today, please don't forget to hit like, share, and if you subscribe, please don't forget to ring the notification bell so you will be notified every time I uploaded new videos. Thank you po. God bless you all and see you again next time. Bye!